Siya ay isang nakakasuklam na tao na nanunood ng mga nakakabaliw na TikTok, pero isang araw, nagbago ang lahat nang mailipat siya sa ibang mundo na may mga cheat skills, na siyang nag-page ang pinakamalakas na mage na nabuhay. Si Tekchi ay isang ordinaryong estudyante sa high school sa modernong Japan na may katalinuhan na parang palayok at naniniwalang patas ang panalo ni Jake Paul kay Mike Tyson. Kahit na isang simpleng tao lang siya, inakala niyang siya ang bida ng istorya dahil lang may kaibigan siyang si Rin. Isang araw, habang pauwi na siya galing paaralan kasama si Rin, bigla niyang napagtanto na may kakaibang. Isang mahiwagang bilog ang sumulpot sa ilalim niya. Naisipan nitong siraulong si Tekchi na itulak si Rin papasok sa bilog, akala niya ay babalik ito sa kusina. Ngunit nahawakan ni Rin ang makulit na si Tekchi at pareho silang napadpad sa ibang mundo. Pagkadating doon, damilat si Tekchi at nakita ang sarili na nakahiga sa luntiang kapatagan. Nakita niya si Rin na nakahiga sa malayo at nagising bago niya naisip kung nasaan sila. Tiningnan nila ang kanilang mga telepono at napansin nilang walang signal o internet. Nagtaka sila kung anong klaseng liblib na lugar ang walang mobile network ngayon at naisip ni Tekchi na baka wala na sila sa mundo. Sabi niya, ang mahika nilang bilog na nakita bago makarating dito ay hindi basta epekto ng computer at totoo ang lahat ng ito. Sabi naman ni Rin, imposible, pero narinig nila ang boses ng isang higanteng halimaw na parang napakalaking itim na kabayo na may malalaking sungay at mata. Tumalon ang kabayo sa kanila. Pero nasalo ni Tekchi si Rin at nakaiwas sila sa pagkakaapakan. Sinabihan niya si Rin na tumakbo at lumayo ng malayo sa kanya dahil mas mabuting siya na lang ang mamatay kaysa silang dalawa, at pagkatapos ay sumugod siya para maakit ang pansin ng malaking halimaw. Tinawag niya ang halimaw na maninisid ng bulak, at tinanong kung ang laki nitong, ari ba ay pantakot lang. Bago hayaang habulin siya nito, mukhang ito na ang katapusan niya. Pero bigla na lang may sumalpok na hangin mula sa gilid at tumama sa leeg ng halimaw. Isang kalbong lalaking kayumanggi ang biglang sumulpot at pinuri ang husay ni Tekchi sa panunukso bago sumugod at sinugod ang kabayo gamit ang espada. Gumanti ang halimaw sa pamamagitan ng pagbuga ng apoy mula sa bibig nito, pero may lumipad na pana na may itim na mahika mula sa palumpong at tumama sa binti ng hayop. Pagkatapos noon, isang pangit na talunan ang lumabas sa palumpong at nagsabi na ang mga kabayong obsidian na ito ay napakahirap talunin at tama ang desisyon na gumamit ng panang mithril. Sa wakas, natapos ng isang maliit na mage ang pangangaso sa pamamagitan ng pagsunog sa halimaw gamit ang apoy. Nagpakilala ang grupo bilang sina Barada, Rakulta, at Megila, at sinabing sila ay miyembro ng guild ng mga adventurer at inupahan upang manghuli ng mga obsidian horse para mabawasan ang bilang ng mga halimaw sa lugar na ito. Habang nagaganap ito, kinumpirma ni Tekchi na nasa isang mundo silang tila sa fantasy RPG at kailangan nilang maghanap ng paraan upang mabuhay dito. Nang gabing yun, nag-usapan silang lahat habang nakaupo sa paligid ng apoy, at tinanong sila ng mga adventurer kung saan sila nanggaling at kung ano ang ginagawa nila roon. Napansin nilang komportable sina Tekchi at Rin sa pagbabahagi ng impormasyon at sinikap nilang pakalmeyin sila. Pinapaalalahanan sila na hindi sila pababayaan sa mapanganib na kapatagan na ito at ihahatid sila sa pinakamalapit na bayan na tinatawag na Aspire dahil ang pagtulong sa kapwa ay bahagi ng kanilang trabaho. Sinabihan din nila na mapanganib ang paglalakbay na walang armas lalo na sa lugar na ito dahil dumarami ang mga halimaw at marami na silang natanggap na ulat tungkol sa mga karwaheng inaatake at mga taong nawawala nitong mga nakaraang panahon. Dahil doon, nagpahinga na silang lahat at sinabihan ni Barada si Tekchi na makipag-ayos kay Rin na mukhang galit sa kanya dahil sinabihan niya itong tumakas nang hindi siya kasama kanina. Nag-usap sila buong gabi at sa huli ay nagkasundo na may pag-fist bump at iba pang di nakikitang paisang pakikipagsapalaran. Kinaumagahan, nakarating sila sa Aspire at sinabi ng mga adventurer na bahagi ito ng Elastine Magic Kingdom at ginagamit nila ang bayan na ito bilang kanilang base. Binigyan din nila ang ating bida ng ginto at kinuwento ang tungkol sa Adventurers Guild dahil napagpasyahan ni Tekchi na maging adventurer na rin dahil yun ang gagawin ng isang tunay na lalaki. Sa guild, pinuna nila ang kanilang mga form para sa pagiging miyembro at binasa ang kontrata at natanto nilang nababasa nila ang wika ng mundong ito. Napansin din nila na nakapag-usap na sila sa mga tao ng mundong ito at naunawaan din sila ng maayos kaya mayroong sigurong mahika na gumagana. Pagkatapos nito, sinabi ng receptionist na dadaan sila sa isang simpleng pagsusulit sa kakayahan sa mahika at naglabas ng isang kristal na bola.
Sinabihan niya silang aipatong ang kamay dito dahil ang pagkakaroon ng mahika ay mahalaga para sa sinumang gustong maging isang adventurer. Nang marinig ito, kapwa sila nadismaya dahil sa tingin nila ay wala silang mahika at sinabi ni Rina siya na ang mauuna at inilagay ang kamay sa bola. Labis ang pagkagulat ng receptionist nang magpakita ang kristal na bola ng 4 na magkakaibang kulay at tinanong niya si Rin kung sino ba talaga ito. Pagkatapos ay inutusan niyang gawin din yun ni Tekchi at biglang nabasag ang kristal na bola ng aipatong nito ang kamay, dahilan upang mataranta ang receptionist at tumakbo siya para sabihin sa Guild Master. Maya-maya, bumalik siya kasama ang Guild Master, si Gerard, at ang sikat na C-rank adventurer na si Mura the Golden Fencer. Ipinakilala nila ang kanilang mga sarili sa dalawa at sinabing hindi sila maaaring magparehistro roon at si Mura ang maghahatid sa kanila sa lugar kung saan makakatanggap sila ng kinakailangang payo, hindi sila maaaring maging adventurer kung wala iyon. Tinatanong ni Tekchi kung ito ba ay isang uri ng panloloko kung saan sila ay dadalhin at ibebenta ang kanilang mga bato sa bato, pero sinabi ni Mura na hindi niya kailangan ang kanyang organ, hindi ang kanyang bato sa bato. Pagkatapos ay dinala sila nito sa isang lumang kubol sa kagubatan malapit sa bayan kung saan nakilala nila ang isang magandang babae na may malalaking balak, si Limia. Pinasok niya sila at nalaman kay Mura na nasira ang magic measuring device sa guild kaya gusto nilang siya ang magsagawa ng pagsusulit. Binigyan ni Limia sina Tekchi at Rin ng mga kahoy na aparato at sinabing siya ang gumawa nito, at ipapakita nito ang antas at kalidad ng kanilang mahika. Ang antas ng mahika ay tumutukoy sa dami ng enerhiyang mahika na taglay ng isang tao, at ang kalidad naman ay tumutukoy sa uri ng enerhiyang iyon. Pagkatapos hawakan ng kahoy gamit ang kanilang mga kamay, tinanong ni Tekchi at Rin kung ano ang nakita, at sinabi ni Limia na ang mga resulta ay napakaganda at simula ngayon ay magiging ang mga apprentice niya. Kasabay nito, may 2 nakakawas na tauhan na nag-uusap sa dilim. Inireport ni Gunner sa leader nila na nagtagumpay silang sirain ang ritual ng pagsambit, pero dahil malakas ang nagsasagawa nito, naisakatuparan pa rin ang Gayuma. Sigurado silang may mga taong napatawag mula sa ibang mundo, pero hindi nila alam kung nasaan na ang mga ito ngayon. Dagdag pa niya na nakahanda na silang hanapin ang mga ito, at lubos na natuwa ang leader at nagpahayag ng pagtitiwala sa kanila. Pagbalik sa kubo, ibinahagi ni Limia na si Tekchi ay may mahiwagang kakayahan na 120,000 at isang mahiwagang lakas na 40,000 samantalang si Rin ay may mahiwagang kapasidad na 37,000 at mahiwagang lakas na 5,000 dahil babae siya. Dagdag pa niya na ang mga mataas na uri ng Human Knight at Royal Mages ay karaniwang may mahiwagang kapasidad na higit sa 10,000 at mahiwagang lakas na 2,000 kaya naman parehong napakataas ng kanilang bilang at madali silang maituturing na kabilang sa pinakamalakas na nilalang sa mundong ito. Sabi rin ni Limia na siya ang pinakamalakas na mage sa kahariang ito at kahit siya ay may mahiwagang kapasidad na 43,000 at mahiwagang lakas na 6,000 at ang kapasidad at lakas ni Myra ay 3,500 at 3,800 ayon sa pagkakasunod. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na may taglay silang napakalaking kapangyarihan, ngunit kung walang pagsasanay ay maaari nilang masaktan ang kanilang sarili at ang lahat ng nasa paligid nila, kaya nais niya silang maging kanyang mga apprentice. Bukod doon, kung mapagtatagumpayan nila ang kanilang mga kapangyarihan, sila ay magiging higit pa sa ranggong S na mga adventurer at sa mga nangungunang Royal Mages. Pagkatapos ay tinitigan niya si Tekchi at sinabi na kung magsasanay siyang mabuti, maaari pa niyang makalaban ang mga bansa ng mag-isa at maging hari. At kung gagawin niya yun, magkakaroon siya ng lahat ng kayamanan at kababaihan sa mundong ito habang ipinapakita sa kanya ang kanyang malalawak na plano. Napansin ni Rin ang pag-angat ng rocket ni Tekchi sa bulsa nito at sinubukang mapahamak ang paningin niya. Samantala, sinabi ni Limia kay Myra na sulit ang pagsasanay sa mga ito. Kinabukasan, sinimulan ni Limia ang umaga sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanila ng masaganang almusal at ipinaliwanag ang mga batayan ng mahika. Aniya, may 2 paraan ng paggamit ng mahika, ang pagsambit ng mga mahiwagang anteng-anteng at ang panggagaway. Upang magamit ang mga mahiwagang anteng-anteng, kinakailangang magsambit ng mga espesyal na bulong upang makuha ang kapangyarihan ng mga espiritu na gagamit nito upang lumikha ng iba't ibang mahiwagang gawain. Sa kabilang banda, ang isang manggagaway ay gumagawa ng isang kasunduan ng paglilingkod sa isang espiritu at na ginagawa nilang mas malakas pa sa karaniwang mahika. Ipinaliwanag pa niya na may 4 na elementong pangunahin,
apoy, tubig, lupa, at hangin. Karaniwan na isang elemento lang ang magagamit ng mga mage, pero may mga espesyal na mage, gaya ni Myra na nakakapagamit ng dalawa, gaya ng apoy at lupa, o siya mismo na nakakapagamit ng tatlo maliban sa lupa. Dagdag pa niya, si Rin ay mas bihira dahil nakakapagamit siya ng 4 na elemento. Samantala, hindi nila alam kung anong elemento ang magagamit ni Tekchi pero sinabi ni Lemia na hanggang sa makahanap siya ng espiritu na makakasundo, magpo-focus muna sila sa pagsasanay ng kanyang mga pangunahing kasanayan. Sinabi rin ni Ash na noon, gumamit na ng mahika ang mga mangkukulam, mahika ng liwanag, dilim, at panahon, at kung mapapagana niya ang kanyang kapangyarihan, siya ang magiging pinakamalakas na salamangkero sa mundo. Pagkatapos noon, nagpunta silang lahat sa kagubatan at tinuruan ni Lemia si Tekchi kung paano pokyusin ang kanyang mahika sa kanyang mga kamay para palakasin ang kanyang katawan. Si Tekchi ay nagsanay ng husto para ma-master ang pamamaraan at habang ginagawa yun, nakarinig siya ng boses ng isang babae na nagsasabing good luck. Nagtaka siya kung saan ito nanggaling pero mukhang siya lang ang nakarinig. Samantala, tinuturuan naman ni Myra si Rin at itinuturo sa kanya ang mga batayan ng paggawa ng mga anteng-anteng. Sinabi niya na para makagawa ng anteng-anteng, kailangan ng malinaw na imahinasyon. Agad na natutunan ni Rin na mag-cast ng fire spell at binago pa ito para maging asul na apoy sa pamamagitan ng pag-iisip ng naglalagablab na gas sa halip na kahoy. Labis na nagulat si Myra dahil ito ang kauna-unahang beses na nakita niya ang ganitong apoy at tinawag niyang prodigy si Rin. Nang sumunod na hapon, dumaan si Rin para kamustahin si Tekchi na mukhang talo matapos mag-practice ng maraming kamay. Nang makita siya sa ganitong kalagayan, nagpasya siyang pasayahin siya kaya nagdesisyon si Tekchi na subukan ulit at sinubukan niyang mag-focus ng kanyang magic sa kanyang kanang kamay. Habang ginagawa niya ito, narinig niya ang parehong batang boses na nagbibigay sa kanya ng ilang tips kung paano ito gawin. At ito ay tumutulong sa kanyang pagtagumpay habang ang kanyang kamay ay nagniningning na parang bamilya. Tinanong niya si Rin kung narinig nito ang tinig at nagtataka kung multo ba yun o ano pa man na ikinatakot ni Rin. Pagkatapos noon, sabay silang kumain at pinuri sila ni Lemia sa kanilang pagunlad. Sinabihan niya si Myra na alagaan si Rin at sinabihan si Tekchi na pagtuunan ang kaliwang kamay at magpatuloy sa pagsasanay hanggang sa magawa na niya ang pagpapalakas ng buong katawan. Sinabi niya na hanggat hindi nila natutuklasan ang kanyang kakayahan, ito ang magiging pangunahing paraan niya ng pakikipaglaban, bagay na angkop naman sa kanya dahil sa kanyang lakas. Nang gabing yun, nilapitan ni Myra si Lemia at tinanong ito tungkol sa dalawang bagong dating. Sabi ni Lemia, mahuhusay na niya silang mapaglaban sa loob ng 3 linggo dahil kailangan nilang makapagtanggol ng sarili sa paparating na digmaan. Akala niya ay hindi siya maabala ng kaguluhan sa kabisera dahil sa layo, pero mukhang malapit na ring lumala ang mga bagay-bagay. Pagkalipas ng ilang linggo, nakita natin sina Tekchi at Rin na sumasailalim sa pagsusulit upang makita kung gaano na sila kahusay. Nakalaban ni Tekchi ang maraming Fenwolf samantalang nakalaban naman ni Rin ang maraming mga kunhong halimaw. Nakokontrol na ngayon ni Tekchi ang lakas ng mahika sa kanyang mga kamao at nakakagawa na rin si Rin ng mga simpleng mahika nang walang pagsambit ng mga salita gamit ang iba't ibang elemento. Agad. Habang ginagawa nila yon, pinagmamasdan sila ni Lemia at Myra mula sa isang bangin at pinag-uusapan kung gaano na sila kalakas sa loob ng maikling panahon. Bigla nilang napansin ang dalawa na nakaharap sa isang kabayong obsidian pero hindi gaya ng unang pagkikita nila, mas malalakas na sila ngayon at madali nilang nadaig ang halimaw at ito'y kanilang kinain. Pagkatapos ng gabing yon, ipinagdiwang nila ang pagpasa ni Tekchi at Rin sa pagsusulit at sinabi ni Lemia na lilipat na sila sa Aspire kinabukasan at magsisimula na ng kanilang unang trabaho bilang mga adventurer. Sinabi rin niya na ayon sa kanya, tinatawag silang mga nawawala na mga taong na nagmula sa ibang mundo. Sabi niya, minsan ay aksidente, at minsan naman ay dahil sa isang mangkukulam na may kakayahang gumamit ng magic na pumipigil sa oras at espasyo. Nagulat sina Tekchi at Rin at tinanong siya kung paano niya nalaman yun. Sagot niya, ang kakaibang dami ng mahika nila at paminsan-minsang paggamit ng mga bagong salita ang nagpahayag sa kanila, kaya naman napagpasyahan niyang kunin silang dalawa bilang kanyang mga apprentice para hindi sila maabuso ng masasamang tao. Tungkol naman sa kung bakit sila napunta rito, kailangan na nilang tanungin ang mismong mangkukulam, pero kakaunti lang naman ang mga mangkukulam na may kakayahang gumamit ng magic na pumipigil sa oras at espasyo sa buong kaharian.
Sabi ni Tekchi maganda yon dahil mas kakaunti na ang hahanapin nila at madali na silang matunton, maayos ang anumang hindi pagkakaunawaan, at makakabalik na sila sa mundo nila. Sabi naman ni Rina, posible yon pero nag-aalinlangan kung magiging ganun kadali ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, naupo si Tekchi kasama si Rin at pinag-usapan nila ang lahat ng nangyari simula nang dumating sila sa mundong ito. Sabi ni Tekchi, magiging adventurer sila, kikita ng malaki, magtatatag ng sarili, at gagamitin ang impluwensya nila para hanapin ang mangkukulam na nagdala sa kanila rito at ipabalik sila sa mundo nila. Umaasa rin si Rin at pareho silang natulog na may magandang inaasahan. Pagkatapos noon, tinitigan ni Tasi ang kanyang mapuputing kamay at nag-isip kung kaya nga ba niyang wasakin ang malalawak na kaharian ni Rin, pero narinig niya ulit ang boses na gaya ng dati, sinabi nitong magkikita rin sila at inaasahan na nito ang pagkikita nila. Tinanong ni Tekchi kung sino ito at ano ang ibig nitong sabihin, pero hindi na siya pinansin ng boses at lumipad na palayo habang tumatawa ng nakakainis. Makalipas ang ilang linggo, nakita natin si Tekchi na nagising sa kanyang higaan matapos managinip ng parehong boses. Nalaman natin na lumipat na sila sa Aspire at nagparehistro bilang mga adventurer bago sumama sa isang grupo ng mga adventurer na tumulong sa kanila sa unang araw nila. Mula noon, sila ay nakagawa na ng mga menor de edad na misyon na Rango E at unti-unting lumalakas sa pagkatuto ng mga bagong bagay tungkol sa mundong ito. Karamihan sa oras ni Rin ay ginugugol niya sa pag-aaral sa silid-aklatan at natututo ng iba't ibang bagay tungkol dito. Natutunan niya na ang mundong ito ay tinatawag na Altia at ang kaharian. Kasalukuyan silang nasa kanlurang kontinente at mayroon ang pinakamodernong mahika sa mundo. May populasyon na 20 milyon, halos 80% ay kayang gumamit ng pangunahing mahika sa kahariang ito kaya isa ito sa 3 pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Nalaman din nila na ang Aspire ay malapit sa silangang hangganan ng banal na Skateleth. Imperyo at ang imperyo ng Guardian kaya ito'y yumaman bilang isang mahalagang bayan para sa kalakalan ng mga produkto at impormasyon. Nang mga sandaling yun, dumating ang waitress dala ang kanilang almusal at ibinigay ang isang sulat mula sa guild. Pagkabasa nito, nalaman nilang tinawag sila ng guildmaster sa guild. Pumunta sila upang alamin ang nangyari at binigyan sila ng receptionist ng isang espesyal na gawain, ang mag-imbestiga sa isang bar sa mga slum. Nagtataka si Tekchi kung ano ang hinahanap nila at ipinaliwanag ni Brokey Bar sa guildmaster na kamakailan ay nakarinig sila ng mga usap-usapan tungkol sa mga ninakaw na gamit mula sa mga kariton na ipinapasok sa lungsod sa pamamagitan ng mga slum. Sinabi niya sa kanila na hanapin ang anumang impormasyon na makatutulong sa pagdakip sa mga salarin, at ang gantimpala sa misyon ay 7 pilak na may karagdagang bonus. Tinanong ni Tekchi kung okay lang natanggapin nila ang isang misyong may mababang ranggo, at sinabi ng guildmaster na kung matatapos nila ito, itataas ang ranggo nito. Bukod doon, 2 beses na itong nabigo, at kung mabibigo sila sa ikatlong pagkakataon, magbabayad ng dagdag na bayad ang guild dahil sa maling pagtataya. Tinawag ni Tekchi na kuripot ang maliit na lalaki, pero sinabi nitong naniniwala siya sa kakayahan nila dahil mga estudyante sila ni Alemia, at pinapunta na sila. Dahil doon, sina Tekchi at Rin ay pumunta sa mga squatter at nagpasya munang magpahinga hanggang gabi kung saan magsisimula ang kanilang tunay na gawain. Habang naglalakad, si Rin ay bumili ng prutas na mal-ayla ngunit ang presyo ay naging doble kaysa noong nakaraang linggo. Nagtaka siya kung pati ba naman dito ay umabot na ang implasyon ng Amerika, pero sinabi sa kanya ng tindera na madalas nang inaatake ang mga kariton na nagdadala ng mga paninda kaya't kulang ang mga bilihin. Nang gabing yun, napansin ni Tekchi at Rin si Akari na inilalabas mula sa likod ng bar kaya't pumasok sila at humingi ng serbesa sa bartender. Sinabi ng bartender na wala siyang ganoong mahinang inumin pero sinabi ni Tekchi sa kanya na umupo gamit ang kanyang autoridad at nagsimula silang mag-usap tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bayan. Sabi ni Tekchi na balak din nilang sumali sa negosyo at gustong humingi ng impormasyon kung paano ito gumagana. Sagot ng bartender na hindi ito negosyo para sa mga baguhan pero tinawag siyang dukha ni Tekchi at naglagay ng supot ng mga barya sa harap niya. Tinatanong kung magsasalita na ba siya. Habang nagaganap ito, lumabas ang mga gaaman na tao sa bar at sinubukang mang-hold up sa kanila pero tinaboy sila ni Tekchi at Rin at napilitang magkwento. Kinuwento ng mga ito na binayaran sila ng isang nakakawas na lalaki na nag-utos sa kanila na maghatid ang mga gamit galing sa mga kariton na sinalakay ng mga halimaw.
Hindi nila nakita ang itsura ng tao dahil napakadilim, pero nangakong magbibigay ito ng malaking halaga kaya pumayag sila. Sabi ng bartender na ayaw niya ng pera nila at normal lang daw sa bar na ibenta ang mga dala ng mga taong ito kaya tumigil na raw sila sa pagtatanong. Pagkatapos nito, lumabas si Tekchi at Rin at nagtaka kung sino ang nasa likod ng lahat. Bigla nilang napansin ang tatlong babaeng ninja na sumusunod sa kanila kaya inakit nila ito at nakipaglaban. Sinikap ni Tekchi na huwag masyadong manakit at natapos sa pagkakahampas. Napabagsak ang isa sa kanila gamit ang isang malakas na suntok. Pinakita rin ni Rin na hindi siya walang silbi at itinulak niya ang isa pa bago hinayaan si Tekchi na makatulog ito, pantay-pantay din. Pagkatapos noon, silang dalawa ay hinarap ang huling assassin at tinanong kung handa na itong sumuko. Nagising ang unang ninja at naghagis ng smoke bomb kaya nakaligtas silang dalawa, iniwan ang natutulog nilang kasama. Sabi ni Tekchi hindi lang naman sila nananakot para maawat sa misyon at mukhang totoong papatayin nga sila. Nagulat si Rin at ibinigay nila ang nahuli nilang ninja sa guild at hiniling sa guild master na huwag itong patayin. Kinabukasan, sina Tekchi at Rin ay nagkita kay Miura sa tavern na naghihintay para batiin sila sa pagiging D-ranked adventurers. Sinabi niya sa kanila na may espesyal siyang misyon at gusto niya silang sumama sa kanya bilang isang grupo. Ipinaliwanag niya na ang mga prutas na Mal-Ayla sa Hilagang Kagubatan ay handa na anihin kaya humingi ng tulong ang mga magsasaka para mahuli ang mga magnanakaw at maprotektahan ang kanilang ani. Ang gantimpala sa pagkumpleto ng misyon ay 500 pilak at makatutulong din ito sa pagbangon ng bayan mula sa implasyon. Pagkarinig nito, agad silang pumayag at sabay-sabay silang nagtungo sa Hilagang Kagubatan. Dumating sila sa bukid kinaumagahan at sinalubong ng dalawang magsasakang NPC at ng isang kahinahinalang si Kasem na may iisang kiling na buhok. Habang nakipagkamayan kay Kasem, nakaramdam si Tekchi ng kakaibang pakiramdam at medyo napahawak ng matagal sa kamay nito bago natauhan. Pagkatapos, sabay-sabay silang nagtungo sa mga bukid upang makita ang mga puno ng Mal-Ayla at gumamit si Rin ng mahika upang maghanap ng anumang bakas ng mahika sa lugar. Nakatagpo siya ng senyales na nagpapakita na isang malaking halimaw ang papunta sa mga bukid at lahat sila ay pumwesto na upang makipaglaban. Maya-maya pa, nakita nila ang isang napakalaking ogre kasama ang ilang orc na lumalabas sa kagubatan at humarap sa ang grupo na may mga armas nila. Sa alpha male sa grupo, inutusan niya si Mura na alagaan ang tatlong maliliit at sinabihan si Rin na magbigay ng suporta habang siya naman ang haharap sa napakalaking halimaw. Naisip niyang sapat na ang level 35 enhancement para rito at natapos niya ang ogre gamit ang isang malakas na suntok sa mukha nito. Nang gabing yun, naupo si Mura kasama sina Tekchi at Rin at sinabi sa kanila na hindi karaniwan ang mga orc at ogre sa rehiyong ito kaya bahagi ito ng plano ng isang tao. Nagdesisyon silang maglatag ng patibong para sa mga ito at ipakita na hindi sila dapat pagtripan at nagpahinga na sila. Samantala, nakita natin ang isang babaeng nakakawit na napapalibutan ng maraming bangkay. Gumamit siya ng mahika para kunin ang lakas ng mga ito at sinabing excited na siyang makaharap ang mga mahiko, tinutukoy sina Tekchi at Rin, saka siya naglaho gamit ang kanyang di nakikitang balabal. Kinaumagahan, nakita naman natin si Gerard na binubuksan ang selda ng mamamatay tao at tinatanong ito kung magpapatutuo na ba. Sa kabilang banda, sina Tekchi at ang grupo ay naglalakad sa bukid, ginagamit ni Rin ang kanyang mahika para hanapin ang mga magnanakaw. Nakakita sila ng mga yapak at sinundan ito hanggang sa makarating sila sa isang pinatay na apoy. Sabi ni Rin na 3 tao ang nadarama niyang nasa bukid, at dali-daling sumugod sila para mahuli ang 3 magnanakaw. Nagsilapit sina Tekchi, Rin, at Mura at pinasuko ang mga ito. 2 sa mga NPC ang nagdala sa mga magnanakaw sa mga gwardya ng bayan at ibinigay sila. Samantala, nagpasalamat si Kasem kina Tekchi at sa iba pa sa tulong nila, at mahabang hinawakan ulit ni Tekchi ang kamay niya. Sabi niya na napakahina nito di gaya ng ibang magsasaka, at tinanong kung ano ang sikreto nito. Sagot ni Kasem na siya ay tagapangasiwa kaya hindi gaanong nagagamit ang kanyang mga kamay. Pero dagdag ni Mura na hindi naman karaniwan ang mga orc sa lugar na ito, pero alam ni Kasem ang tungkol sa mga ito kahit isang magsasaka lang siya. Pagkarinig sa lahat ng ito, tumawa si Kasem at inamin niyang siya ang nag-upa sa mga lalaking iyon para magnakaw ng mga prutas at siya rin ang nag-upa sa salamangkero para makapasok ang mga halimaw sa bukid.
Tinanong siya ni Tekchi kung bakit niya ginawa yun at sinabi nitong ginawa niya ang lahat ng ito para mailapit ang tatlo sa kanila roon dahil kailangan niya ang lakas ni Tekchi para makamit ang kanyang layunin at gusto niya itong subukan mismo. Nang mga sandaling yun, lumabas si Grammy, ang di nakikitang babaeng nasa daan, mula sa pagiging invisible at sinurpresa si Mura mula sa likuran. Sinabihan niya si Kasem na napakabilis nitong magsalita at sinabing siya ang salamangkero. At nagsisilbing bodyguard ni Kasem. Doon nagsimula ang kanilang labanan at sumugod si Myra para makipagpalitan ng suntok kay Grammy at tinanong ito kung bakit hindi siya inatake noong invisible siya. Sabi niya na ang pagpatay ng palihim ay para sa mga duwag at hindi yun ang estilo niya dahil mahilig siyang makipaglaban ng harapan at mahijitin ang kalaban gamit ang kanyang lakas. Magkasuntukan silang dalawa ng paulit-ulit at nagkaroon ng pagtutuos ng lakas pero pagkatapos ay nagdesisyong tumulong si Rin at nagpakawala siya ng bola ng apoy papunta kay Grammy. Dahil dito, napaatras si Grammy at sinagot niya ang mahika gamit ang pag-atake ng hangin. Sinundan nito ni Rin sa pamamagitan ng pagtawag ng buhawi ng alikabok at natulala si Grammy sandali para makabili ng oras. Para matapos ni Myra ang kanyang pagpapaganda ng katawan. Sinasalag ni Grammy ang mahika gamit ang kanyang espada ngunit si Rin ay patuloy na umaatake gamit ang kombinasyon ng tubig at lupa. Samantala, naghahanda si Tekchi na makipaglaban kay Kasem at tinanong niya ito kung plano nitong makipaglaban ng walang armas. Sinabi ni Kasem na ipaglalaban niya ang kanyang Frost Elemental at isa siyang nagyayelong nilalang ang tinawag sa tabi niya. Nang makita ang halimaw, naisip ni Tekchi na kaya niya itong matapos sa isang atake gamit ang mas mataas na antas ng pagpapaganda ng katawan, ngunit sa halip na matamaan ito, basta na lamang siyang dumaan. Ipinaliwanag ni Kasem na ang nilalang ay walang pisikal na anyo at matatalo lamang sa pamamagitan ng mahika ng apoy. Ngunit sa kasamaang palad, mukhang hindi niya alam kung paano gumawa ng anumang spell. Sinubukan ni Tekchi na sagatin ng halimaw gamit ang kanyang espada ngunit walang nangyari. Gumanti ang elementong yelo gamit ang mahika ng yelo at umilag si Tekchi para makaiwas sa mga spell. Kinuha ni Kasem ang bola ng enerhiya ng buhay na ginawa ni Grammy kagabi at ibinigay ito sa halimaw na naging dahilan ng pagiging pula nito at paglakas ng husto. Dahil dito, sumugod ang pulang elemento ng napakabilis at itinulak si Tekchi palayo ng may lakas na nagdulot ng pagdurugo ng bibig nito. Sabi ni Kasem sa kanya na sumama ng maayos na parang isang mabuting bata, kung hindi ay kukunin niya ang mga babae at sasabihin sa kanila ang totoo tungkol sa pag-aanak. Samantala, nakita natin si Mura at Rin na nagpupumiglas kay Grammy na sinuntok ng malakas si Mura at napaupurin si Rin. Dahil sa nadarama nilang pagkatalo, nagdesisyon ang dalawang mage na dagdagan ang kanilang lakas at sinabing sanay na sila sa pakikipaglaban sa isang makapangyarihang mage habang inaalala si Limia. Tinatanong ni Grammy kung minamaliit ba nila siya kanina pero sinabi ni Mera na babalik na lang sila sa kanilang plano at dahil doon ay pinataas niya ang kanyang antas sa 4 na puat. Sumusugod kay Grammy. Nagpalitan sila ng suntok pero sumugod si Rin gamit ang enchanted na espada at sinurpresa si Grammy. Napatalon si Grammy para umiwas pero sinipa siya ni Mura pabalik kay Rin, na agad na ginawang espada ang kanyang tungkod at pinilit si Grammy na iharang ang espada nito. Pagkatapos, ginamit niya ang isa pa niyang enchanted na espada para sugurin si Grammy at nabawasan ng malaki ang lakas nito. Sunod, gumamit si Rin ng spell na buhawi ng alikabok at hinaluan ito ng pulbera para maging masusunog. Pagkatapos, sinindihan niya ito gamit ang fireball at pinaputok kay Grammy. Si Grammy ay nakapag-iwas pa rin ng karamihan sa pinsala gamit ang kanyang pinahusay na lakas, pero sinamantala ni Mera ang pagkakataon para sugatan siya gamit ang kanyang apoy na espada at wakasan ang laban. Pagkatapos, humarap sila kay Grammy at sinabihang sumuko, pero tumayo si Grammy habang pinupunasan ng dugo niya at sinabing gusto pa niyang makipaglaban muli sa kanila kapag gumaling na ang kanyang mga sugat at mananalo siya sa susunod. Nang mga sandaling yon, nagsalita si Kasem at sinabi sa mga babae na sumuko na kung ayaw nilang makita si Teki na masakta ng kanyang pulang elemento. Nag-isip ang mga babae at nalungkot, habang si Teki naman ay nagtataka kung paano ito nagkagayon at kung hindi ba dapat siya ang may kapangyarihang Samaira ng mga bansa. Habang nilalay ang kanyang kahinaan, nawalan siya ng malay at narinig sa panaginip ang parehong tinig na narinig na niya noon. Tinanong siya kung gusto niya ng kapangyarihan at sinabi ni Teki na gusto niyang maparusahan ang lalaking iyon at pagsisihan nito ang panggugulo sa kanila.
Ipinakilala ng tinig ang sarili bilang ang espiritu ng hangin na si Ariel at sinabing ito ay magiging isang eksepsyon at dahil lalabag siya sa mga patakaran, maaaring maging napakasakit nito. Ngunit kung gusto pa rin niya ng kapangyarihang ito, ipahiram niya ito sa kanya. Pumayag si Teki at nakita natin siyang nag-transform sa kanyang ganap na anyo, habang nakatayo na may makapal na hangin na pumapalibot sa kanya. Muling ipinaghahampas ni Kazam ang pulang avatar patungo sa kanya at muling ipinagpapalipad ito, ngunit tumayo ulit si Teki at sinabing ang pagtama sa kanya ay parang isang kuting lang ang dumampi ng paa. Pagkatapos ay nagpakawala ng apoy ang pulang elemento patungo sa kanya, pero ginamit ni Teki ang kanyang isa pang heiki at sumalpok ng malakas na hangin na pumailan lang at tuluyang nagwasak sa atake ng apoy at sa pulang elemento. Nakitang ito ni Kazam at Grammy at nagsimulang tumakbo palayo. Sinubukan silang pigilan ni Teki, ngunit naramdaman niya ang sakit na sinabi ni Ariel at napaluhod. Nakapagpakawala pa rin si Teki ng isang huling atake bago siya nawala ng malay at nahawakan ang kanang braso ni Kazam. Hayan na nga, opisyal na siyang pinakakaawa-awang one-armed anime character. Pagkaraan ng ilang araw, nagising si Teki sa bahay ni Lemyu at nagtataka kung paano siya napunta roon. Pagkatapos, pumasok si Lemyu at tinanong siya nito, pero nagutom si Teki at sabay silang bumaba para kumain. Kumain si Teki ng parang si Goku, at sinabi ni Lemyu na naubos ang lahat ng kanyang mahika sa nakaraang laban at nakatulog siya ng 1 linggo. Ipinaliwanag niya na karaniwan ang nababawi ang mahika magdamag, pero kung maubos ito, maaari itong magdulot ng pagkawala ng malay sa mas mahabang panahon para makarecover. Sabi niya rito na sina Mira at Rin ang nagdala sa kanya roon nang hindi siya magising pagkatapos ng 1 araw, at pagkatapos ay tinanong siya para sa mga detalye ng nangyari sa kagubatan sa Hilaga. Ikinwento ni Teki ang lahat at sinabi nitong si Kazam ay gumamit siguro ng isang mapanganib na ritual gamit ang kapangyarihan ng yelo. Isang ipinagbabawal na ritual ito na gumagamit ng lakas buhay ng mga hayop at tao at ang pagkain nito ay maaaring magpalabas ng napakalaking mahika na higit pa sa kakayahan ng gumagamit. Sabi ni Teki na sa sandaling yun ay para na siyang mamamatay pero narinig niya ang isang tinig na nagpakilalang Ariel at binigyan siya ng lakas para lumaban. Nabigla si Lemyu sa narinig at ipinakita niya ang kanyang kayamanan. Sabi niya ngayon niya lang nalaman kung gaano kalakas ang mahika ni Teki at ipinaliwanag niyang isang tagatawag siya ng mga espiritu. Ang mga tagatawag ng espiritu ay halos kapareho ng mga shaman na nakikipagkasundo sa mga espiritu at binibigyan ng kapangyarihan na gumawa ng mas malalakas na mahika batay sa kanilang ugnayan. Pero ang pangunahing pagkakaiba nila sa mga shaman ay ang kakayahang makinig sa mga espiritu. Dagdag pa niya na sa mundong ito, ang mga espiritu ang may pinakamataas na ranggo, mas mataas pa sa mga dragon na mas mataas naman sa mga tao. Dahil dito, hindi nakikita o naririnig ng mga tao ang mga espiritu maliban sa mga tagatawag na kayang mag-utos sa kanila at magpagawa ng mga mahikal na gawa. At dahil direkta ang mga espiritu ang gumagawa ng mga mahikal na gawa, mas malalakas ang mga ito kaysa katulad ng mga shaman o mage. Matapos malaman kung paano naaakit ng kanyang kakaibang race hockey ang kanyang espiritu at ginawa siyang isang summoner, lumabas siya para bumili ng kape bago makipagkita sa mga babae. Tinanong niya ang waitress kung alam nito kung nasaan ang mga ito pero sinabi nitong hindi pa sila bumabalik simula nang umalis kaninang umaga. Nagpas siyang hanapin niya ang mga ito at lumabas, pero nakasalubong niya ang ilang Discord mods na binubuli ang isang magandang babae. Lumapit siya at sinabihan silang tigilan na ang babae at ginamit ng babae ang pagkakataon para makawala at hawakan ang braso ni Teki. Umaktong para bang kasintahan niya ito at kinumbinsi si Teki na sumabay sa kanyang plano gamit ang kanyang malalaking plano. Sinubukan ng isang Discord mod na suntukin si Teki at sinabihan siyang huwag makialam, pero nakaiwas si Teki at naihiga ang lalaki gamit ang sipa sa leeg. Nakita ito ng isa pa, kaya nagpanik at hinayla ang kasama tapos bumalik sila sa pagkaalis nila, nagpasalamat sa kanya ang babae dahil nailigtas siya. Pero sinabi ni Teki na mukhang kaya naman niya. Pinuna niya na nakalaya siya sa pagkakahawak nila at nasundan pa niya ang biglaang pag-iwas niya. Bukod doon, hindi man lang siya nagulat na napahigi niya ang isang lalaki gamit ang isang sipa lang. Pagkarinig nito, sinabi ng babae na dahil nagkita at binanggit nitong medyo hinigpitan niya ang pakikitungo sa babae noong unang pagkikita nila.
Ikinagulat nito si Teki kung baka kapatid niya ito galing Alabama pero nagpakilala itong Anastasia at sinabing siya pala ang babaeng ninja na na-knockout at ibinigay niya sa guild. Samantala, si Kasem naman, ang amo niyang tinatawag na Emperor, ay pinuri siya dahil sa mga impormasyong nakuha niya tungkol kina Teki at Rin at sinabing maliit lang na halaga ang pagkawala ng braso niya para doon. Pagkatapos ay hinarap niya si Grammy at sinabing kailangan nitong magkaroon ng kaunting pagbabago para mas mapaglingkuran siya ng mabuti at naglagay ng kakaibang anteng-anteng sa kamay nito. Pagkatapos ay binigyan niya si Kasem ng panibagong gawain at sinabing isang simpleng kalokohan lang yun. At magiging isang magandang paraan para mawala ang sama ng loob niya sa pagsasanay. Matapos siyang bigyan ng misyon, nakita natin ang dalawang babaeng pumasok sa silid at nagtanong sa emperador tungkol sa karnabal. Sinabi niya na panahon na para simulan ito at naglagay ng dokumento sa isang tambak sa mesa at sinabing ito ang imbitasyon ni Teki sa pagtitipon. Pagbalik sa bayan, isiniwalat ni Anastasia na sumali na siya sa samahan at kasalukuyang naglutas ng kaso ng mga ipinuslit na kalakal. Sinabi niya kay Teki na ang investigasyon niya ang nagdala sa kanya sa gusaling ito at sabay nilang sinalakay ang gusali upang hanapin ang nasa likod nito. Nakaharap nila ang iba't ibang mga tauhan at nakipaglaban sila upang makarating sa ang silid na pinag-upuan ni Kasem at ng amo niya kanina. Doon natagpuan ni Teki ang papel na naiwan ng emperador at labis siyang nabahala sa nabasa. Samantala, sina Miura at Rin naman ay nagsasaya sa gabi habang naglalakad sa palengke at kumakain ng matatamis. Mukhang nag-aalala si Rin kay Teki, pero pinatibay siya ni Miura na nasa mabuting pangangalaga naman ito kay Limia at dapat nilang unahin ang misyon nila. Bigla nilang napansin na may sumusunod sa kanila at naisip ang umiwas sa maraming tao, pero biglang sinalakay sila ng isang nakahad na bata gamit ang espada. Tumalon sina Rin at Miura at sinabihan ng lahat na umalis bago harapin ang umaatake. Ikinarga ni Miura ang kanyang espada at sumugod para makipagpalitan ng santukan kay pangalan ng lalaki, habang binuhusan naman ni Rin ng tubig ang mukha ng bata para malinisan ang masamang amoy nito. Pagkatapos, naghahanda na siya ng antala ng hangin, pero may mga salamangkero na umatake sa kanya mula sa bubong. Kansela ni Rin ang kanyang anteng-anteng at tumalon palapit kay Miura para gumawa ng pananggalang, at napagtanto nilang 4-2 na ang laban. Pero narinig nila ang boses ni Grammy mula sa kung saan, na lumabas mula sa pagkakatago at sinugod si Miura sa tiyan gamit ang isang sorpresang atake. Pagkatapos, binuhat niya si Miura at tumakas, sinabi kay Rin na hindi raw yun ang kanyang estilo pero inutusan daw siya ng amo kaya wala siyang magagawa. Sinubukan ni Rin na sundan siya, pero pinigilan siya ng mga tauhan kaya nakalayo si Grammy. Samantala, nakita natin sina Teki at Anastasia na naglalakad sa isang tunnel na gawa ng Earth Magic at ipinakita na ang papel na nahanap nila sa gusali ay nagsasabi na mayroong isang grupo ng 3,000 goblin na pinaganda ng Crimson Pax na nagtatago sa ilalim ng Aspire. Nakarating sila sa isang pinto sa dulo ng tunnel na may mga buto sa labas at binuksan ito ni Anastasia gamit ang kanyang kasanayan sa pagbubukas ng kandado sakaling may bitag. Nakita niya kung paano ito gawin ni Anastasia. Kaya sabi ni Teki na nung ibinigay niya si Anastasia sa guild, nagnais siya. Napatuloy niyang mamumuhay ng malinis kaya ngayon ay may halo ang kanyang damdamin dahil ginagamit siya ng guild sa mga misyon nila. Ang mga mabubuting salitang ito ay nagpangiti kay Anastasia at sinabi niya sa kanya na tawagin na lang siyang Ana mula ngayon at nagpatuloy sila sa kanilang paghahanap. Pagbalik sa bayan, pinagbabaril ni Rin ang mga walang kwentang NPC na sumusubok na pigilan siya at lumingon upang makita si Grammy na nakatayo sa kanyang likuran. Binati siya nito dahil sa mabilis na pag-asikaso sa mga ito at sinabi kung nasaan si Miura. Sinabi rin nito na sinubukan siyang bigyan ng amo nito ng isang pulang bilog na bagay at sinabi nitong wala siyang pakialam kung sino ang makakuha kay Ishkade, pero sila ang kanyang huhulihin at hindi niya gusto ang kinukuha ng iba. Nang marinig ito, dali-daling nagtungo si Rin sa gusaling pinaglalagakan kay Miura at tinalo ang lahat ng nasa loob para makarating sa silid kung saan ito nakakulong. Ibinagsak niya ang pangunahing salamangkero gamit ang kapangyarihan ng hangin at pinalamig ang iba gamit ang yelo bago sinira ang bilog na mahika gamit ang kapangyarihan ng lupa at pinalaya si Miura sa mga tanikala. Nang mga sandaling yun, dumating ang emperador kasama si Kasem at binati si Rin sa pagliligtas sa kaibigan nang hindi nakakapatay ng kahit sino. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang nasa likod ng lahat ng ito at naghanda si Rin upang makipaglaban sa kanya. Pero ang sabi niya,
Hindi siya pupunta para madamay sa gulo at sinabihan niya ito na isang napakalaking grupo ng 3,000 halimaw ang sisilaki sa bayan kaya walang saysay ang pakikipaglaban dahil lahat ay masisira kapag sumalakay na sila. Nang marinig ito ni Rin, sinabi nitong kunin ang pangalan niya at sinabi ng emperador na hindi siya ang sasagip sa kanila dahil may inihanda silang ibang plano para sa kanya. Kaya ngayon, nasa kanila na ang pagprotekta sa bayan at inaasahan niyang panuorin kung paano nila ito gagawin at umalis na. Habang palabas, tinanong ni Kazam ang emperador kung kinakailangan bang salakayin ang bayan mula sa loob at labas ng sabay at sinabi nitong kailangan nga at tinanong siya kung gaano karaming kulay pula. Ilang halimaw nga ba ang inihanda niya? Sabi ni Kazam, may 500 sa ilalim ng lupa at mga 200 sa ibabaw. Ani naman ng emperador, sapat na yun para subukan ang buong lakas ni Takeshi at Rin. Samantala, nakita natin si Takeshi na sinagip si Ana mula sa isang Earth Golem, sinalo niya ang suntok nito gamit ang isang kamay lamang. Hinayaan niyang mapabalik si Ana at pagkatapos ay sumugod siya at isang malakas na suntok ang ipinukul para tuluyang mapabagsak ang golem. Pagkatapos noon, may bumukas na pinto sa harap nila at may nakita silang dalawang dalagita na nakatayo sa ibabaw ng isang bukid ng goblin na tila may engkanto, may pulang-pulang kasunduan. Nagpakilala ang mga babae bilang Milo at Melo, at sinabi nilang sila ang gumawa ng Earth Golem at palalayain ang lahat ng goblin sa bayan para makipaglaro sa mga tao at ipapakain sa mga goblin ang mga lalaki at bata. Tumingin si Asterisk, pangalan ng babae, Asterisk sa mga walang imik nilang mukha at tinanong kung hindi ba yun masamang ideya dahil mga bata rin naman sila. Pero sinabi ng dalawang babae na kontrolado nila ang mga goblin gamit ang orb na ito at pinakawalan na nila. Samantala, sa bayan, sina Miura at Rin ay pumunta sa guild at sinabi kay Gerard ang tungkol sa emperador at sa plano nitong salakayin ng bayan gamit ang 3,000 halimaw. Tinawag ni Gerard ang lahat ng adventurer at si Aspire, at humingi rin ng tulong sa mga tanod ng bayan. At inihanda na nila ang kanilang depensa. 180 lang ang mga adventurer na nasa kanila. Mukhang mahirap ang sitwasyon. Pero sumali si Limia sa laban at pinalakas ang loob nila. Samantala, sina Teki at Ana ay nakikipaglaban sa mga pulang goblin at pinipigilan ang mga ito na umahan sa lupa. Ginamit ni Teki ang kanyang kakayahang palakasin ng sarili para durugin ang mga ito, pero natakot siyang masira ang yungib kaya bumalik siya sa normal na pakikipaglaban. Habang nakikipaglaban sa napakaraming goblin, narinig niya ang mga boses ng mga babae at napansin niyang walang silbi pala ang kristal na bola at inaatake na rin pala ng mga goblin ang mga ito. Dumadaan siya sa mga halimaw at nililigtas ang mga ito, at pinasasabi niya sa kanila ang kanilang mga pagkakamali. Pagkatapos ay sinabihan niya si Rin na alagaan ang mga ito at nagpatuloy sa isang malawakang paghahanap ng mga halimaw para maayos ang lahat ng 500 sa ilalim ng lupa. Pagbalik sa guild, tinasa ni Limia at ng iba pa ang sitwasyon nila. At sinabi ni Limia na gagamitin niya ang isa sa kanyang malawakang spell na pamatay halimaw para mabawasan ang bilang ng mga halimaw dahil walang ibang paraan para makalaban nila ang napakarami nilang kalaban. Pero ang paggamit ng ganoong spell agad ay magpapababa sa kanyang mana at hindi na siya makakapagbigay ng malalakas na atake pa. Nang marinig ito ni Rin, sinabi niya kay Limia na iwanan na lamang sa kanya ang paggamit ng malawakang spell at ipinaliwanag niya na maaaring makakagawa siya ng isang makapangyarihang anteng-anteng na parang pagsabog ng bulkan. Sinubukan niyang ipaliwanag ang siyensya sa likod ng paggamit ng singaw para makagawa ng bomba, pero hindi nila naintindihan, tulad ng hindi ko maintindihan ang mga aralin sa matematika, pero nagtiwala sa kanya si Limia at hinayaan siyang gawin ito. Kinaumagahan, habang papalapit na ang mga halimaw sa kanilang pader, sinimulan na ni Rin ang kanyang anteng-anteng at nagsimula sa paggawa ng isang malaking hukay sa lupa gamit ang kanyang kapangyarihan sa lupa. Ipinahulog niya ang karamihan sa mga halimaw at pinuno ng tubig ang hukay bago gumawa ng isang malaking bola ng natunaw na metal at inihulog yon sa loob. Mabilis na lumalamig ang metal at bumubuo ng takip sa butas bago sumabog ang malakas na puwersa ng singaw mula sa ilalim. Nagulat ang lahat sa malakas na pagsabog at pinangunahan ni Limia ang kontra-atake, kasama si Gerard na pinamumunuan ang mga adventurer patungo sa kalaban. Samantala, pinanunood sila ni Kasem at ng emperador mula sa isang bangin, at sinabi ng emperador na sulit na ang pagmamasid kay Limia, at mas naging espesyal pa dahil sa nakakagulat na kapangyarihan ni Rin.
Sabi pa niya, panahon na para harapin ang tunay na panganib at may isang adventurer na nag-ulat. Kay Gerard na 200 halimaw na pinaganda ng Crimson Pack ang sumama sa labanan. Ikinabahala niya ito ng husto, ngunit nakita nilang dumating sina Tekchi, Ana, at ang 2 babae sa kampo. Ikinwento niya kay Gerard ang nangyari sa ilalim ng lupa at tinanong siya tungkol kina Miura at Rin bago tumulong sa kanila. Samantala, sina Miura at Rin ay napapagod na sa pakikipaglaban at pinuri si Limia dahil sa pagiging masigla pa rin. Bigla nilang napansin ang napakaraming halimaw na may Crimson Pack at sinabi ni Limia na bigyan siya ng 30 segundo para makapag-usal ng malakas na mahiwagang salita at maayos ang mga ito. Si Miura at Rin ay sumugod at nagwasak ng maraming maliliit na kalaban hanggang sa gamitin ni Limia ang kanyang malawakang atake at maibawas ang mga kalaban sa harapan nila hanggang sa matirang 3 na lamang na malalaking ogre na tila nangunguna sa hukbong ito ng mga halimaw. Ang 3 ay humarap sa tig-iisang orc. Ngunit ang atake ni Rin ay mukhang mahina para makapinsala sa halimaw at ito ay papalapit na sa kanya para tapusin. Sa kanyang mga huling sandali, sinabi niya na kahit mahulog man siya rito, si Tekchi ay darating at ililigtas silang lahat at pinagsisisihan niyang hindi niya nasabi ang tunay niyang nararamdaman para dito. Ngunit bago pa man siya masaktan ng halimaw, si Tekchi ay tumalon at hamarang gamit ang isang kamay at sinabihan siyang ikwento ang lahat kapag natapos na ang laban na ito. Sina Limia at Miura ay sumunod at inalagaan si Rin habang si Tekchi ay itinulak ang pulang higanti paatras bago ito hawakan at ihagis sa lupa. Tumalon siya sa ibabaw nito at pinatulog ito ng malakas na suntok sa dibdib. Pagkatapos noon, bumalik siya sa mga babae at tinanong siya ni Miura kung anong pagpapalakas ang ginamit niya at sinabi niya na level 100 ang gamit niya kung hindi ay hindi siya makakapantay sa mga halimaw na ito. Pagkatapos ay tinanong ni Tekchi si Limia tungkol sa kanilang sitwasyon at kung kaya pa ba nilang lumaban, pero sinabi ni Limia na halos hindi na nila kaya pang pigilan ang mga ito. Ang kanilang kasalukuyang lakas. Ipinakilala sila ni Tekchi kina Mayo at Melo at sinabihan silang pigilan ang mga halimaw na umatake sa kanya para makalaban niya ang 3 pulang higanti, at sana, kapag natalo na niya ang mga ito, umurong na ang mga halimaw. Doon, hinamon ni Tekchi ang 3 higanti sa isang labanan at nakita natin sina Kazam at ang emperador na nanonood sa laban kung saan sinabi ng emperador na ayon yun sa plano ng babae, tinutukoy ang kanyang lihim na tagapagplano na mas mataas pa sa kanya sa balak na ito. Balik sa kampo, nakita natin si Ana na inaasikaso ang mga sugatang sundalo habang nakikinig sa sitwasyon sa harapan. Nagpasya siyang magtiwala kay Tekchi, pero may isang nakahad na tao ang dumaan sa tabi niya at may binulong sa tenga niya kaya't parang isang manika na walang kaluluwa siyang naglakad patungo sa digmaan. Samantala, sina Limia at ang ibang mga adventurer ay nakikipaglaban sa maliliit na halimaw habang si Tekchi naman ay nakikipaglaban sa mga ogre, 3 laban sa 1. Sa kabila ng kawalan ng pantay na bilang, nagawa ni Tekchi na mapabagsak ang isa at natapos niya ito dahil sa kanyang napakalakas na kapangyarihan, pero biglang yumanig ang lupa at may isang dragon na lumabas at nilamon ang mga ogre. Pagkakita ng halimaw, nagtaka si Limia kung bakit naroon ito dahil ang mga dragon ay hindi naman karaniwang nanggugulo. Ang kanilang mga sarili sa pakikialam sa mga labanan ng mas maliliit na uri. Nagtipon ng ilan kay Tekchi at nalaman namin na ang 2 ulong gintong dragon ay bahagi rin ng plano ng misteryosong mastermind upang subukin si Tekchi. Sinabi ni Tekchi kina Limia at sa iba pa na ilikas ang bayan para sa pinakamasamang maaaring mangyari at sinabing siya na lamang ang lalaban sa dragon. Sabi ni Rin na sasama siya, at sinabi ni Mered na bumalik silang buhay o hindi niya sila mapapatawad. Dahil doon, bumalik silang lahat at sinabi ni Tekchi kay Rin na huwag nang sumama dahil bilang babae, maaari lamang siyang maging sagabal. Bukod pa doon, kung sakaling aatakihin siya ng dragon, automatiko siyang magtatanggol kay Rin. Bilang siya ay isang lalaking dominante, at tiyak na yun ang dahilan ng pagkatalo niya. Naiintindihan daw ni Rin at nagtutuon siya sa pagtatanggol sa sarili habang naghahanap ng paraan para suportahan si Tekchi mula sa malayo habang si Tekchi naman ay sumusulong para harapin ang dragon. Sa paglalakad niya, tinawag niya si Ariel, pero hindi ito sumagot at nagtataka siya kung sadyang isang pagkakataon lang yun. Ano man yun, pinagbuti niya ang kanyang sarili hanggang level 100 at pagkatapos ay sumugod para simulan ang labanan gamit ang isang malakas na suntok. Hinadlangan ng dragon ang atake gamit ang kuko nito at sumalpok pabalik gamit ang maraming fireball kasunod ng paghampas ng buntot.
Sinubukan ni Rin na tulungan si Tekchi, pero ang isa pang ulo ng dragon ay nagpakawala ng bola ng apoy bilang babala at sinabihan siyang huwag nang makialam dahil wala siyang silbi. Nawalan si Tekchi ng maraming HP dahil sa paghampas ng buntot ng dragon at nagtataka kung bakit tinutulungan ng dragon ang mga halimaw na umaatake sa kanila. Nang mga sandaling yon, lumapit si Ana at sinabing gagamutin niya ang sugat ni Tekchi, pero tinanong ni Tekchi kung bakit naroon ang mga plano niya. Napabalik sa ulirat si Ana. Naguguluhan siyang tumingin sa paligid at nagtataka kung paano siya napunta roon. Pero ginamit iyon ng dragon para makapagpakawala ng bola ng asul na apoy papunta kay Tekchi. Sumugod si Rin para iligtas siya, pero itinulak ni Ana si Tekchi at tinanggap ang atake. Sumira ang pag-atake sa tiyan niya at sa kanyang huling sandali, nahiga siya sa mga bisig ni Tekchi at humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Naalala niya kung paano siya lang ang nakakita sa kanya bilang isang babae at hindi isang kasangkapan at hiniling na maging kaibigan niya ito kung sakaling makaligtas siya. Ngunit pagkatapos ay huminga na siya ng malalim at pumanaw sa mga bisig nito. Ang pagpanaw niya ay nagpagalit kay Tekchi at sinimulan niyang sisihin ang sarili dahil hindi niya sineseryoso ang kanyang kapangyarihan at hindi sapat ang kanyang pagsasanay. Pagkatapos ay tinawag niya si Ariel at sinabi na alam niyang nakikinig ito at sinabihan na ibigay na nito sa kanya. Sumigaw siya ng malakas at sinabihan si Ariel na ibigay na nito sa kanya ng buong lakas at si Ariel ay tumugon. Ang tawag niya at sinasabi nitong ito ang uri ng matinding emosyon na hinahanap niya mula sa kanya. Bigla na lang nasumpungan ni Tekchi ang sarili sa isang lugar kung saan nakausap niya si Ariel at humingi ito ng paumanhin dahil hindi niya maibigay ang kapangyarihan nito sa kanya tulad ng dati. Sinabi nito sa kanya na kailangan muna nilang gumawa ng isang formal na kasunduan at para magawa yon, dapat tawagin ng tagatawag ang espiritu at hingin ang kapangyarihan nito, at pangalawa, dapat nilang tanggapin ng buo ang kapangyarihang iyon. Matapos malaman ito, humingi ng tawad si Tekchi dahil sa pagsigaw niya rito at gumawa sila ng kasunduan. Dahil dito, naging ganap na tagatawag si Tekchi at bumalik sa kanyang katinoan sa totoong mundo. Gamit ang bagong kapangyarihang ito, sinabi niya kay Rain na alagaan ang katawan ni Ana at saka lumapit sa dragon habang sinasabi kay Ariel na mag-aayos sila ng isang santukan. Nang makita siya ng dragon, pinuri nito ang kanyang tapang at tinanong ni Tekchi ang dragon tungkol sa layunin nito at kung ano ang gagawin nito para umatras sa digmaan. Sinabi ng dragon na kung ipapakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, sasagutin nito ang lahat ng kanyang katanungan at iiwan ang lugar na ito. Pagkatapos noon, nagpakawala ito ng pinagsamang apoy mula sa dalawang bibig nito at sinalubong ito ni Tekchi ng malakas na hangin gamit ang kanyang kamao. Sa una ay tila pantay ang kanilang kapangyarihan ngunit kalaunan ay namayani si Tekchi at itinulak. Itinapon niya ito sa lupa. Pagkatapos nito, sinabi ng dragon na natutuwa ito sa nakita nitong lakas at ipinahayag na naglilingkod ito sa isang ginang at ang layunin nito ay subukin ang tunay niyang lakas. Sinabi rin nito na simula ngayon ay patuloy siyang gagabayan ng ginang ngunit kinakailangan ito para sa bansang ito at sa mundo. At pagkatapos ay lumipad palayo bago sinabihan ang binata na maging matatag kung ninanais nitong protektahan ang mga mahalaga sa kanya. Samantala, nakita natin ang emperador na nag-uulat sa mahiwagang ginang kasama ang isa pang nakabalulang katulong at sinabihan niya ito na nakipagkasundo na si Tekchi sa espiritu ng hangin. Sinabi ng ginang na panahon na upang ihanda ang susunod nitong patnubay at na pagkatapos ng isang bayan ay isang bansa. Pagkatapos ng digmaan, unti-unting itinatayo muli ng mga aspires ang kanilang bansa ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, nagdusa sila ng malaking kawalan at nakita natin si Tekchi na naglalagay ng mga bulaklak sa puntod ni Ana at sinasabi sa kanya na bantayan siya mula sa langit. Pagkatapos noon, pinuntahan niya si Limia at ang iba pa at ipinakilala sa kanila si Ariel sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa kanyang maliit na anyo. Habang nag-uusap sila, napansin nila ang isang karawahe na papasok sa bayan kasama ang mga kawal at napansin ni Limia na dala nila ang sagisag ng maharlikang pamilya. Ang karawahe ay huminto malapit sa bahay ni Limia at isang babaeng may lilang buhok na nagngangalang Elsena ang bumaba rito at nagpakilala bilang anak ni Marcus Norman at inihayag na siya ay naroon bilang kinatawan ni Haring Gilmore. Sinabi niyang humihingi siya ng tulong at hinihiling ang kanilang pagpunta sa. Nang makausap niya sila, ikinwento ni Limia kay Elsena ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa at sinabi niya na sa loob ng 30 taon, 2 pangkat ang namamahala sa bansa,
ang isa'y sumusuporta sa kasalukuyang hari at ang isa naman ay sa nakababatang kapatid nitong si Duke Dordsheim. Nakuha ni Haring Gilmore ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng diplomasya at pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa samantalang si Duke Dordsheim ay mas konserbatibo. Ayon sa isa sa mga patakaran ni Haring Gilmore, nagpadala sila ng ilang mangkukulam sa ibang mga bansa at maaaring makaapekto ito sa kanilang kapangyarihan sa mapa bilang ang kaharian ng Mahika. Nagdesisyon na rin ang mga kalaban na lumaban sa kanila at isang pag-aalsa ang malapit na mangyari, at umaasa silang tutulungan sila sa laban na ito. Dahil dito, nakarating sila sa kabisera at napansin ni Tai Chi na halos wala ng tao roon. Tinanong ni Lemia si El Sena kung may sinabi ang hari tungkol kina Tai Chi at Rin, at sinabi nitong iginiit ng hari na sumama sila. Nang bigla, may palasong lumipad patungo sa kanya pero nasalo ito ni Tai Chi sa ere na parang Nagel iligtas ng kanyang buhay. Nalalaman natin na ito ay binaril ng isa sa mga tauhan ng duke na nagulat sa kanya tungkol sa pagdating ng mga taga-ibang mundo sa kabisera. Pagbalik sa kastilyo, sina Tai Chi at ang iba pa ay nagtungo sa bulwagan ng hukuman at ipinakilala sila ni El Sena sa punong manggagaway, si Bella, sa kataas-taasang commander ng kanilang hukbo, si General Semela, at sa nag-iisang anak na babae ng hari, si Prinsesa Charlotte. Nang mga sandaling yun, pumasok din ang hari at pinuri sila dahil sa kanilang pagsisikap sa pagtatanggol sa Aspire. Nagpas siyang laktawan ni Lemia ang mga formalidad at tinanong niya ito kung ano ang nangyayari. Inutusan ng hari ang lahat na iwan silang dalawa at pagkatapos ay sinabi kay Lemia na hindi pa siya. Walang pinagbago, mukhang matalik silang magkakaibigan at sinabi ni Lemia na tutulong siya, pero may mga kondisyon. Babalik muna sila sa Aspire at gusto niyang sabihin ito ng tapat kung siya nga ba ang nagpatawag kina Tai Chi at Rin sa mundong ito. Pumayag ang hari at inamin niyang siya nga ang nag-utos na tawagin sila. Nang marinig ito, lumapit si Tai Chi at tinanong sila kung paano niya nasira ang mapayapa nilang buhay at ipinatawag sila rito para pumatay ng tao para sa kanya at gayahin ang mga protesta para sa kanya. Sinabing mananagot si Gilmore at pagkatapos ay nagsiuwi na silang lahat sa kani-kanilang silid. Nagpunta sina Lemia at Miura para kausapin ang mga general, at sina Tai Chi at Rin naman ay nag-usap tungkol sa bagong pagkakaalam na ito. Nang biglang, kumatok si El Sena sa kanilang pinto at sinabing gusto silang makausap ng prinsesa. Pagkatapos noon, pumasok si Charlotte at humingi ng paumanhin sa kanila dahil sa abala at ipinahayag na siya ang nagpatawag sa kanila sa mundong ito. Ipinaliwanag niya na marami siyang pinag-aralan bago niya isagawa ang mahiwagang ritual at nag-alinlangan siya sa pagkuha sa kanila mula sa payapang buhay at paggamit sa kanila sa pakikipaglaban, pero sa huli ginawa niya ang inaasahan sa kanya bilang prinsesa ng kahariang ito. Pagkatapos ay sinabi niya na habang isinasagawa ang pagtatawag, may isang taong nagtangkang manakit na nakapasok at nag-ulo ang pagbaybay. Ang tanging hangad niya ay maipatawag si Tai Chi na may napakalaking kapangyarihan. Pero dahil sa pag-atake ng mamamatay tao, nadamay si Rin at sa halip na sa palasyo sila mapunta, sa isang parang malapit sa Aspire sila napadpad. Matagal daw niyang hinanap kung nasaan sila at humihingi siya ng tawad hindi lang dahil nasira ang buhay nila, kundi dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan at kapabayaan. Nang marinig at makita nila siyang umiiyak, sina Tai Chi at Rin ay nagsabing iangat niya ang ulo at pinatawad na nila siya sa lahat at naiintindihan nila ang hangarin niyang iligtas ang mga mahalaga sa kanya. Sinabi ni Charlotte na kapag natapos na ang kaguluhan sa bansa, gagawin niya ang lahat para maibalik sila sa kani-kanilang mundo kahit pamawala ang kanyang kaluluwa, at sinabi naman ni Tai Chi na tutulong sila sa gyera na ito para silang lahat ay maging masaya sa huli. Biglang dumating si Lemia at tinawag si Tai Chi palabas. Pinaglaban niya si Tai Chi kay Semela na gustong makita kung gaano nga ba sila kalakas ayon sa inaasahan ng hari, at pinatunayan ni Tai Chi ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-iwas sa lahat ng pag-atake ni Semela at pagbasag ng espada nito gamit ang kanyang pinahusay na sandata. Pagkatapos noon, nagsuntukan sila at naitulak ni Tai Chi si Semela at naipwesto ang kanyang sarili sa ibabaw nito. Natuwa si Semela at tinanong si Tai Chi kung kaya ba nitong magpabuntis sa kanya. At saka humihingi nito sa kanya ang espesyal na puting bagay na nasa loob ng katawan niya dahilan para mapasigaw si Tai Chi dahil sa hindi makapaniwala. Nang gabing yun, tinitignan ni Tai Chi ang langit kasama si Ariel at ikinukwento rito ang takot niyang baka masyadong lumakas ang kanyang lakas laban sa mga kalaban na tao pero kung para kay Rin, gagawin niya. Pagkatapos noon, bumalik siya sa loob para silipin si Rin at hindi sinasadyang nakita siyang nagbibihis.
Samantala, si Charlotte ay nananalangin sa templo habang papalapit sa kanya ang emperador at nalaman natin na Cardinal Lodra pala ang pangalan nito at hindi alam ni Charlotte na siya ang nasa likod ng pag-atake kay Aspire. Kinabukasan, nakita si Tai Chi na naglalakad-lakad sa paligid ng kastilyo, hinahanap si Rin. Nahanap niya ito sa pagdidilig ng mga bulaklak at sinabihan na dalhin ang mga dokumento nito sa bulwagan dahil gusto ni Limia na sumama sila sa pulong kasama ang mga general. Samantala, ang duke naman ay may pulong kasama ang kanyang mga general. Dalawa sa mga Marquess ay tila nag-uusap kung ano ang susunod nilang hakbang kay Marquess Miljan, iminumungkahi nilang tipunin ang kanilang mga puwersa at palibutan agad ang kabisera, samantalang si Marquess Marquis naman ay nagsasabing dapat munang suriin ang kakayahan ng dalawang taga-ibang mundo bago gumawa ng isang maayos na pag-atake. Dagdag pa niya, ayon sa kanilang impormasyon, isa sa mga ito ay nakakapagpatawag pa nga ng mga espiritu at dapat maging maingat sila sa kanilang gagawin. Sa huli, kakampihan ng duke si Miljan at papayagan itong tipunin ang kanyang mga tauhan at pangunahan sila patungo sa kabisera. Samantala, si Semela at Bella ay nagulat sa hari tungkol sa pagmarcha ng hukbo ng duke patungong Wenefex at sinabi nilang mayroon silang 3,000 sundalong handang umatake at dagdag pang 6,000 na handang sumunod. Sinabi ni Bella na mayroon din siyang 300 mage na handang lumaban at 600 pang reserba. Inutusan sila ng hari na ipagtanggol ang kabisera ng buong lakas at nagtungo sila sa silid-pulong para sa tactical na pagpaplano kung saan bubuo sila ng estratehiya para harapin ang hukbo ng duke sa timog. Kinabukasan kasama sina Tai Chi at Rin na tumutulong din. Nag-aalala si Tai Chi sa paggamit ng kanyang kapangyarihan laban sa mga tao pero sinabi ni Limia na maging matapang siya at pinatibay naman siya ni Semela ng pangakong pakakasalan siya pagkatapos ng digmaan na lalong nagpaalala kay Tai Chi. Nang gabing yun, pinuntahan ni Tai Chi si Rin na mukhang balisa sa pakikilahok sa digmaan. Sinabi niya rito na hindi naman siya kailangang sumama dahil aksidente lang siyang napadpad doon. Pero sinabi ni Rin kay Tai Chi na kusang loob siyang tumalon sa bilog at makikipaglaban siya kasama nito. Sinabi rin niya kay Tai Chi na doon na siya matulog sa silid niya at pareho silang naupo. Si Rin, nakasandal ang ulo sa balikat niya. Mukhang magiging lalaki na si Tai Chi ngayong gabi pero habang susubukan niyang hawakan ang kamay nito, may napansin siya at sinabihan si Rin na oras na para matulog na. Samantala, nakita natin sina Miura at Limia na nag-uusap tungkol kay Rin habang umiinom ng tsaa at nagdesisyon si Myra na puntahan si Rin pero may napansin si Limia habang nakatingin sa labas ng bintana at sinabi niyang baka nagiging paranoid na rin siya. Maya-maya, nakita natin ang isang nakasuot ng hood na mamamatay tao na nakatayo sa labas ng bintana sa isang puno at lumalabas na si Marquess Marquis ang nag-utos sa kanya para patayin sina Tai Chi at Rin sa gabi para pangalan para sa sarili. Sa kasamaang palad para sa asasino, napansin na siya ni Tai Chi kanina pa at naglagay ng mga unan sa kama nila na tinakpan ng kumot. Sinaksak ng asasino ang mga unan at nahuli si Tai Chi at ang iba pa sa akto. Sinimulan ni Tai Chi ang pagkukwento kung paano niya ito napansin kanina pero hindi ito pinansin ng asasino at sinamantala ang pagkakataon para saktan si Rin. Nakita ito ni Tai Chi. Agad niyang binuhay ang kanyang pagpapalakas ng katawan at sinugod niya ito ng malakas na pagsuntok at sipa, na sinasabing hindi niya hahayaang masaktan ang mga taong kanyang pananggakwan na poprotektahan. Pagkatapos siyang bugbugin ng ilang sandali, pinigilan ni Limia si Tai Chi na sinasabing sapat na pero ang nakatakas ang asasino sa ilalim niya at nagpas siyang magtago sa pamamagitan ng pag-ikot-ikot sa lupa. Kinaumagahan, ang hukbo ni Gilmore ay nakatagpo ng puwersa ni Marquess Nilgene na binubuo ng 1,000 sundalo. Sinimulan ni Tai Chi ang digmaan sa pamamagitan ng pagpapadala ng babala gamit ang isang spell ng hangin at pagpapaulan ng lupa sa harapan ng mga kaaway. Umaasa silang ito ay magpapahinto sa kanila. Ngunit laking gulat nila nang itaas ni Nilgene at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga kamay at magpalabas ng maraming fireball at water bullets gamit ang mahiwagang singsing at pinapanaog ang kanilang hukbo. Naguguluhan sila sa una ngunit ginamit ni Tai Chi ang kanyang natatanging kakayahan upang mag-zoom in at sinabi kay Limia tungkol sa mga espesyal na singsing. Sabi niya mga mahiwagang bato yun at nagtataka siya kung saan nila nakuha ang puhunan para makapaghanda ng 1,000 para sa lahat ng tauhan nila. Dagdag pa niya na ang mga singsing na ito ay maaaring ubusin ng lakas buhay ng gumagamit kung maubusan sila ng mahika at patuloy pa rin sa paggamit at maaaring nakamamatay ito kung gagamitin ng taong walang sapat na kaalaman sa mga mahiwagang gamit. Gaya ng inaasahan,
Patuloy na ginagamit ng hukbo ni Niljin ang mga mahiwagang singsing at mabilis na naubusan ng lakas. Ang ganitong paghihirap ay nagpapasaya sa hukbo ni Gilmore at sinasabi nila na baka hindi na nga sila kailangang lumaban, kailangan lang nilang magtanggol ng sapat na panahon at ang mga kaaway ay mapapa. Nila mismo, naasiwa sina Taichi at Rin at napatingin kay Limia para humingi ng sagot, at sinabi ni Semela na kahit nasa kabilang panig sila, bahagi pa rin sila ng kaharian at ayaw rin ni Gilmore ng mga hindi kinakailangang pagkasawi. Sabi ni Limia na may plano siyang maaaring gawin at humingi siya ng tulong kay Rin. Naglagay si Taichi ng hadlang sa harapan nila gamit ang kapangyarihan ng hangin ni Ariel at pinutektahan naman ni Myra si Rin sa anumang paputok habang naghahanda ito ng isang espesyal na anteng-anteng kasama ang iba pang mga mage ng kaharian at bigla na lang umulan. Ginamit ni Rin ang kapangyarihan ng kidlat at inatake ang mga kalaban dahilan para mawalan sila ng malay. Pagod na pagod din si Niljin at lumuhad siya, pero napansin niya si Ini Maikes, ang katulong ng duke, na papalapit sa kanya at ikinukwento ang nangyari. Tinanong ni Niljin kung bakit sila natatalo, at sinabi nito ang epekto ng singsing. Pagkatapos ay sinaksak siya ni Ini Maikes at sinabing tapos na ang kanyang tungkulin, at natapos na ang digmaan. Nang gabing yun, nakita sina Kazam at Grammy na umiinom sa isang bar, at may inilabas na maliit na aparato si Kazam at sinabing sa susunod na makita niya si Taichi, papagalitan niya ito ng husto. Kinaumagahan, ginaising ni rin si Taichi gamit ang kanyang kakaibang paraan pero si Taichi ay nauwi sa takbo sa banyo dahil sa sobrang dami ng kinain na Indian food kagabi. Pagkatapos noon, nagkita sila ni Limia at Myra na nagsabi na tinawag sila ng hari sa hukuman. Pumunta silang lahat para malaman kung ano ang nangyari at sinabi ng hari na gusto silang parangalan ng prinsesa dahil sa kanilang tagumpay sa digmaan at magtataya sila ng mga espesyal na armas mula sa koleksyon ng palasyo. Si Limia ay nakakuha ng singsing na may mahika, si Taichi ay kumuha ng isang katana na hawig sa hapon, si Rin ay pumili ng isang magandang tungkod, at si Myra ay kumuha ng isang dekalidad na patalim para sa sarili. Pagkatapos noon, pumunta silang lahat sa lugar ng pagsasanay kung saan hiniling ni Semela kay Taichi na ipakita ang kanyang malaking itim na espada. Sinubukan din ni Limia ang mahiwagang singsing niya at si Semela ay umakyat sa ibabaw ni Taichi at sinabihan siyang ibuhos ang lahat ng kanyang damdamin gamit ang kanyang espada sa kanya. Ginagalaw siya nito at sinabing kukunin niya ang lahat ng kaya nito pero nahihilo pa rin si Taichi dahil sa sobrang dami ng kinain kagabi at nawalan ng malay. Nakawala pa rin si Taichi at pumunta sa bayan para bumili ng gamot. Napansin niyang pinagtitinginan siya ng mga tao at naisip kung kay Ariel ba sila nakatingin pero sabi nito ay ginawa niya yun para siya lang ang makakakita kay Ariel kaya nga pala siya ang pinagtitinginan. May mga batang lumapit sa kanya at tinawag siyang malakas na lalaki mula sa digmaan at si Taichi. Nagbago ang kanyang popularidad sa mga tao. Nilibang niya sila sandali at saka naglakad papunta sa isang bakanteng kalye at tinawag ang taong sumusunod sa kanya sa dilim. Si Keisem pala, ang isang braso, na naiinggit kay Taichi dahil sa katanyagan nito. Tinananong ni Taichi kung ano ang nangyari sa braso nito at nalungkot nang malaman niyang siya pala ang may gawa. Nagbanta si Keisem na hahamunin siya sa isang labanan sa gusto nitong paraan, kung hindi, lalasunin nito ang lahat ng balon sa syudad. Inilabas niya ang gamit na nakuha kay Lodra at sinabing ito ay maglalagay ng mga limitasyon sa ang mahika ni Taichi at pantayan nito sa sarili niyang kapangyarihan. Para patas sila sa laban at mapatunayan niyang natalo lang siya dahil sa kakaibang kakayahan nito. Halatang masamang ideya ito pero dahil sa pagiging matapang niya, sinabi ni Taichi na hindi siya pwedeng umatras sa ganitong laban at ipakita ang kanyang lakas. Nagalit si Ariel at sinabihan siyang huwag babalik na umiiyak kung hindi bumalik ang kapangyarihan niya at nagsimula na ang laban. Sinimulan nito ni Taichi gamit ang malakas na hangin pero nakaiwas si Keisem at sumugod gamit ang isang patalim. Naharang ito ni Taichi gamit ang kanyang espada at tumalon palayo para umatake si Keisem gamit ang yelo at tubig. Mga bala ng yelo, sumugod si Taichi at naihulog ang dagger nito. Pero nataman siya ni Keisem ng mga bala ng yelo at naging matindi ang labanan. Pinapanood sila ni Grammy mula sa sulok habang nagsasagutan sila ng husto. Sa huli pareho silang nag-alinlangan kung dapat bang magpatuloy hanggang sa mawalan ng malay ang isa, pero nagpas siyang tapusin na ito sa susunod nilang atake. Naghahanda si Keisem ng isang malakas na spell na yelo at ihahagis ito kay Taichi na mukhang pagod na at hindi na makakaiwas dahil sa sugat sa paa.
Naisip ni Tai Chi si Rin at ang mga unang aral niya sa mahika at nagpas siyang maniwala sa sarili. At naglalagay ng mahika sa kanyang espada at ginamit ito upang hatiin ang ice spell ni Kisem at tinaboy siya pabalik sa pader dahil sa puwersa ng pagsabog. Dahil dito natapos ang kanilang labanan at tinanggap ni Kisem ang pagkatalo pero sinabi ni Tai Chi na mas malaki ang bentahe niya kaya hindi patas ang laban. Pagkatapos nun, hiniling ni Ariel kay Kisem na ibalik ang mahika kay Tai Chi at sinabi nito sa kanila na sirain ang mahiwagang gamit para bumalik ang lahat sa dati. Pero bago pa man nila magawa ito, ang madilim na aura sa paligid ng gamit ay nag-anyo ng isang anino na nilalang at sinimulang atakihin si Tai Chi. Si Tai Chi ay sumubok na lumaban gamit ang magic ng hangin ngunit hindi ito nakapagdulot ng pinsala sa aninong halimaw na gumanti sa kanya gamit ang maraming madilim na bala. Mukhang delikado ang sitwasyon niya ngunit biglang sumulpot si Grammy mula sa kanyang hindi nakikitang balabal at sinalakay ang halimaw. Iniligaw ni Kisem ang atensyon nito gamit ang kanyang magic na yelo at sinabi kay Grammy na sirain ang gadget. Ngunit kahit na nasira na ito, ang halimaw ay hindi pa rin nawawala at nagtataka si Kisem kung si Lottar din ang may pakana nito. Napansin ni Tai Chi na bumalik na ang kanyang kapangyarihan at sinabi niyang iisa lang ang atake niya para mawala ang halimaw at sinabi kay Ariel na siksikin ang hangin sa paligid upang makabuo ng kidlat at pinanaog ito. Itinaboy ang halimaw gamit ang isang mabilis na paghampas ng kanyang espada. Pagkatapos ay binigyan niya si Kisem ng gamot na pampalakas, pero pinigilan siya ni Grammy, sinabing huwag na niyang dagdagan pa ang pagkapahiya ni Kisem at sinabi nitong nagtatampo lang ito dahil natalo. Pero ngayon na patas na silang naglaban, tinanggap na nito ang pagkatalo at marahil mag-eensayo ito ng husto para lumakas pa. Pagkatapos ay tinulungan siya nitong makatayo at sabay silang umalis, si Kisem na tila mayroon ng malusog na pagiging karibal kay Tai Chi. Bigla na lang tumunog ang kampana ng lungsod at inanunsyo ng tagapagsalita na nagdeklara na ng gyera ang hukbo ng duke. Tumakbo pabalik si Tai Chi sa kastilyo para makipagkita kina Rin at sa iba pa at silang lahat ay naghanda para sa digmaang magsisimula kinabukasan. Kasabay nito, nakikita natin si Lottar na nag-uulat sa misteryosang babae kung paano hinarap ni Tai Chi ang nilalang mula sa anino, at sinabihan siya nito na sundin ang susunod na tagubilin. Nakikita rin natin ang isa pang nakahad na figure sa tabi nila na kamukha ni Annie Matthews. Kinaumagahan, si Duke Dortesheim ay nagbigay ng talumpati sa kanyang hukbo bago sumugod sa kabisera at humingi ng pahintulot si Marquess Marquis na harapin ang mga nilalang mula sa ibang daigdig sa Limia na mag-isa dahil handa na siya at hindi siya magpapabaya tulad ni Nogan. Pagkatapos noon, sumulong ang Duke patungo sa kabisera at nagkaharap ang dalawang hukbo. Tinanong niya si Annie Matthews kung may tsansa silang manalo, at sinabi nito na aasikasuhin ni Marquess Marquis ang lahat maliban kay Tai Chi, pero sisiguraduhin niyang hindi ito magiging problema sa kanya. Samantala, pinalakas ni Ioma ang loob ng kanyang mga sundalo sa pamamagitan ng isang talumpati at sinabihan silang magbuklod ng landas tungo sa tagumpay para sa kanilang kaharian bilang mga bayani nito. Sa ganito ay nagsimula ang labanan at nakita natin ang pagbanggaan ng mga espada at ang paglipana ng mga mahiwagang engkanto sa buong digmaan. Nang ibabaw si Rin at Miura sa labanan, habang nilulupig ni Limia ang kanyang mga kalaban gamit ang mga mahika mula sa kanyang bagong singsing. Ngunit pagkatapos ay nagkaharap sila sa mga kalaban na inihanda para sa kanila ni Marquis at nakikita natin sa isang ranggong adventurer na si Suzora ang mukha ni Rin, kinakalaban mismo ni Marquis si Miura habang ang isang mangkukulam na si Miss Follow ay hinahamon si Limia gamit ang kanyang nakakagambalang mahika upang mahadlangan si Limia gamit ang kanyang makapal na tungkod. Samantala, ginagamit ni Tai Chi ang kanyang mahika ng hangin upang tumalon sa mga kalaban at bumaba mismo sa harapan ng kampo ng duke. Habang nag-uusap sila tungkol sa kanilang estratehiya sa labanan, siya ay pumasok na lamang at sinabi sa duke na sumuko. Sinabi ni Dorgshan sa lahat maliban kay Annie Matthews na lumabas at kinausap niya si Tai Chi tungkol sa kanyang panukala. Sinabi ni Tai Chi na kung sasabihin niya sa kanyang mga tauhan na sumuko ngayon din, sisiguraduhin niyang ang hari. Pinapakitaan siya ng awa, kung hindi, sapat ang lakas niya para saktan siya at dalhin ang ulo nito pabalik sa hari. Nang marinig ito, tinanong ni Dorgshan kung bakit hindi na lang siya maging hari at sinabi ni Tai Chi na masyadong magiging mahirap yun at ayaw niyang kamuhian ng libu-libong tao sa pagiging diktador na gagawa ng kung ano ang gusto niya.
Nang marinig ito ay natawa si Dorgshan at sinabi niyang ang paglaki sa payapang mundo ay talagang nakakapagbago ng pananaw ng isang tao pero sinabi niya kay Tai Chi na usapin ito ng dangal at kung minsan ang mga taong may kapangyarihan ay kailangang sundin ang kanilang mga desisyon kahit na mauwi ito sa kanilang kapahamakan. Tinitigan ni Tai Chi ang mukhang wala sa sarili nito at napaisip kung naglalabo na ba ang pag-iisip nito tulad ni Joe Biden habang nakikita naman natin si Annie Machus na naghahanda ng maitim na mahika sa likuran ng lahat. Kaya umiinom ang lahat sa hukbo nila ng kakaibang inumin. Sa larangan ng digmaan, hinarap ni Lemia si Miss Follow at tinanong kung hahayaan lang ba siyang mapagod. Inatake niya ito gamit ang ice magic pero naiwasan yun gamit ang apoy na inilabas mula sa lupa. Sunod ay pinagbabaril niya ito ng mga ice bullets pero naiwasan ulit ito gamit ang depensa at ginantihan siya ng isang hangin na kutsilyo. Nagulat ang matandang mage at tinanggap ang pagkatalo, at sinabing tapusin na siya ni Lemia, na ginagawa niya gamit ang isang napakalaking bola ng apoy. Kasabay nito, nilalabanan ni Mira si Marcis gamit ang kanyang naglalagablab na espada ngunit itinapon nito ang espada sa ere at inakala niyang makakatikim siya ng karne ng elf ngayong gabi ngunit mabilis na dumaan si Mira sa kanyang tabi at sinugatan ang kanyang leeg gamit ang mga dagger na nakuha niya mula sa koleksyon ng hari. Si Rin naman ay tila nahihirapan sa pakikipaglaban kay Susher. Patuloy ang pag-atake nito at pinipilit si Rin na maging depensa. Tumagal ito ng ilang sandali ngunit sa wakas ay natapos na ni Rin ang pagsusuri sa mga galaw at kakayahan nito at naghahanda na tapusin ang laban. Naghahanda siyang sugatan nito gamit ang isang fling spell ngunit tumalon si Susher pababa at tumama sa lupa. At ikinatumba si Rin. Nagpalit si Rin ng ice magic at nagpaulan ng mga ice icicle patungo kay Susher pero lahat yun ay nasangga ni Susher. Doon niya lang napagtanto na panluloko lang pala yon dahil nasa ibabaw na pala niya si Rin na may napakalaking fireball sa ibabaw ng ulo nito. Ibinagsak yun ni Rin at lubhang nabawasan ang health points ni Susher. Pero napansin nilang kakaiba ang kilos ng mga nakahandusay na sundalo sa paligid, parang mga zombie na nakapalibot sa kanila. Sinabi ni Rin kay Susher na sumama sa kanya dahil gusto pa niyang mabuhay at nagtulungan na sila. Samantala, patuloy na kinakausap ni Tekchi ang Duke tungkol sa pagsuko, pero napansin ni Ariel ang masamang mahika ni Inimaikes at sinabi niya ito kay Tekchi. Nang marinig ito, tumawa si Inimaikes at sinabing tiyak na malalaman nito ng kanyang espiritu at ihahayag ang kanyang tunay na kulay bilang ang nag-udyok ng paghihimagsik na ito at nagtulak sa Duke laban sa kanyang sariling kapatid. Sinabi niya na inihanda niya ang larangan ng digmaan gamit ang isang mahiwagang awit na tinatawag na Darkest Curse, na nagiging sanhi ng pagwawala ng lahat ng nasa kanyang kapangyarihan at pagiging lubhang agresibo. Ginawa raw niya ang lahat para sa babaeng yon, tinutukoy ang mahiwagang pinuno, at sinabing wala siyang pakialam sa kaharian o sa pag-aaway ng magkakapatid at gagawin niyang abo ang lahat ayon sa nais ng kanyang amo. Kasabay nito, sinimulan niyang ikalat ang mahiwagang awit sa buong larangan ng digmaan at nag-anyong demonyo bilang mabuti. Balik sa digmaan, nakikita natin sina Lamia at Bella na pinagmamasdan ng mahiwagang kapangyarihan sa ibabaw ng kanilang mga ulo at ipinaliliwanag na ito ang kaparehong mahiwagang kapangyarihan na ginamit 200 taon na ang nakakaraan noong digmaan sa pagitan ng magkakatabing bansa, ang banal na imperyo ng Skatolov at ang imperyo ng Guardian. Bagamat mabilis lang ang digmaan, ang mga nasawi ay naging mga zombie na walang pakundangan na sumalakay kapwa kaibigan at kaaway. Mabilis din silang nakarating sa mga sibilyan at sa huli, mahigit 700,000 katao ang namatay. Ang digmaang ito ay naitala sa kasaysayan bilang duguan na rhapsody at hanggang sa mapuksa nila ang pinagmula ng ang mahika, hindi nila kaya ibalik sa katinuan ang lahat. Magpapatuloy ang pagkalat ng 10 sa mga buhay at magiging walang isip, uhaw sa laban ng mga zombie din sila. Lumalala ang sitwasyon para sa dalawang hukbo habang sila Mia at ang iba pa ay napapalibutan ng mga kawan ng mga walang isip na ito. Napagpasyahan nilang lumaban at umaasa kay Teichi na iligtas sila, na nagdadala sa atin pabalik sa kampo ng Duke kung saan pinakawalan ni Teichi ang kanyang kapangyarihan at naghahanda na gumamit ng pagsasalakay gamit ang buong lakas niya na maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Napagpasyahan niyang gagamitin ang lahat ng kaya niya ngayon para iligtas ang kanyang mga kaibigan pero bago pa man niya mailabas ang lakas na yon, pinigilan ni Ariel ang oras at sinabing nagsisinungaling siya rito. Humingi siya ng tawad at sinabing natatakot siya sa sarili niyang kapangyarihan at hindi niya alam kung ano ang epekto nito kay Teichi. Kaya naman ganoon lang ang anyo niya nang lumitaw sa harap nito.
Pagkatapos, sinabi ng binata na dahil sa nakita niyang determinasyon, naniniwala na siyang handa na ito na makasama siya sa kanyang tunay na anyo at sinabi ang tunay niyang pangalan, Sylphid pala. Pagkatapos noon, bumalik na sa normal ang pagtakbo ng oras at si Rin naman, kasama si Susher, ang lumapit kay Teichi at niyakap ito. Napansin ni Teichi ang sugat sa paa nito at sinabing wakasan na niya ang digmaan para sa kanila. Makakauwi na. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag si Sylphie, at gumamit ng espesyal na anteng-anteng upang sirain ang bilog ng mahika ng sumpa ng kadiliman. Nagulat ang lahat at ibinalita ni Susher na si Sylphid ang pangalan ng reyna ng mga espiritu at isa siya sa 4 na pinakamalakas na espiritu sa buong Sansinukob. Dahil dito, bumalik na ang lahat sa dati at sinabi ni Teichi na kailangan pa rin niyang harapin ang nasa likod ng lahat ng ito at naghahanda na makipaglaban kay Inimaikes sa anyong demonyo. Pagkatapos ay inihanda niya ang kanyang bagong kapangyarihan at pareho silang lumipad sa kalangitan para magsimulang makipaglaban na parang sa Dragon Ball Z. Nagbanggaan sila ng ilang ulit bago tinanong ni Teichi ang misteryosong ginang. Sabi ni Inimaikes na siya ang namamahala sa mundong ito at siya ang nagplano ng lahat. Mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa pagtawag sa kanya sa mundong ito, hanggang sa araw na ito kung saan niya naabot ang kanyang tunay na kapangyarihan bilang isang tagatawag. Ipinahayag niya na ang mundong ito ay papunta sa isang malaking digmaan at para maprotektahan ito, kailangan nila ng isang matinding armas at si Teichi ang magiging iyon para sa kanila. Idinagdag pa niya na lahat ng laban na kanyang sinalihan ay bahagi ng plano ng ginang para palakasin siya at siya rin ay isang simpleng piyon lamang sa malaking plano nito. Tinanong siya ni Teichi ng pangalan nito pero sinabi ni Inimaikes na hindi pa panahon para malaman niya yon na ikinagalit talaga ni Teichi at sinabi nitong hindi niya tatanggapin ang pagkawala ng mga kaibigan. At napakaraming buhay dahil sa isang walang kwentang dahilan. Patuloy niyang sinasaktan ang demonyo at kalaunan ay napagtagumpayan niya ito habang lumalakas ang kanyang galit at paulit-ulit niyang sinisipa at sinuntok hanggang sa matamaan niya ito ng malakas sa tiyan at mapabagsak. Pagkatapos ay tumayo siya sa ibabaw nito at sinabi sa kanya ni Inimaikes na tapusin na, ang pagiging mahinahon na lang ang natitirang kahinaan niya. Pero sinabi ni Teichi na iniwan na niya ang pagkatao niya nang tanggapin niya ang kapangyarihang ito at winasak ito gamit ang malakas na pag-atake ng kidlat. Dahil dito, natapos ang digmaan at nakita natin si Teichi na nagigising sa kastilyo kasama si Rin. Kasama sina Limia at Myra sa kanyang tabi. Ikinwento nila ang lahat simula nang matalo niya sina Inimaikes at Alcina. Dumating din si Charlotte para tanungin kung ayos lang ba siya. Mukhang naubusan siya ng mahika at nakatulog ng maraming araw, pero ngayon ay itinuturing na siyang bayani ng kaharian. Pinagkalooban sila ng hari ng titulong tagapayo ng hukbong pantahanan at isinama sa hanay nito bilang espesyal na puwersa na tatawagin lamang kung nasa panganib ang kaharian. Pinagsabihan din ni Yomar ang kanyang kapatid dahil sa paghihimagsik at muling namayani ang kapayapaan sa kaharian. Sa ngayon, nakikita natin si Teichi na nag-iisip kung paano siya maaaring maging halimaw din dahil sa kapangyarihang ito. Ngunit tinitiyak ni Limia sa kanya na kahit gaano pa karami ang kapangyarihang makamtan niya, mananatiling tao siya kung nasa tamang lugar ang kanyang puso. Pinaginhawaan siya nito at nagkasundong bumalik sa Aspire para ipagpatuloy ang pagsasanay. Hinatid sila nina Charlotte at Alcina, at nangako si Charlotte na hahanap ng paraan para maibalik sila sa kanilang mga mundo. At sinabi naman ni Teichi na maglaan siya ng panahon dahil ayaw din nilang mawalay sa kanilang mga bagong kaibigan sa mundong ito. Sa ganon, nagbalik na sila sa Aspire, at sinabi ni Teichi na magiging sapat na ang kanyang lakas para hindi na masaktan ang alinman sa kanyang mga kaibigan, habang nakikita natin ang mahiwagang mastermind na si Lady na nagmamasid sa kanya mula sa kanyang kristal na pader. At ganun natapos ang Season 1 ng Ishikage Ship Magician. At dito nagtatapos ang ating video, maraming salamat sa panunood. Paki-like at subscribe kung nagustuhan mo ang content. Hanggang sa muli.